po natin yung Lamentations chapter 3 verse 26. Lamentations chapter 3. Lamentations chapter 3 verse 26. Sabi dito, it is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Tayo manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito at kami po ay binigyan niyo po kami ng panibagong buhay na makapag-devotion, mapuri po kayo, Panginoon. Pinapalangan po namin na maging pagpapala po ito at nawa ay reminding sa amin, Panginoon. Patuloy na magbigay sa amin ng wisdom ay po yung mangusap ang Holy Spirit, Panginoon, nawaan dyan po sa amin, Panginoon. Kaya po patuloy, Panginoon, na mag-ingat po sa amin, Panginoon, sa mga sabihin, gamitin niyo lang po ako bilang instrumento, Panginoon. At ito pa ang dalangin sa matamis ng Panginoon Jesus. Yan. Sabi po dito sa Lamentations chapter 3 verse 26, it is good that a man should both hope. Yan. Ibig sabihin ay maganda na naghihintay kaysa yung binibigla. Yan. Kasi dito, yung sa pananampalataya po natin, dito masusubok yung faith natin kapag naghihintay po tayo. Kasi yung sa faith talaga, ang dami pong ang daming mga ibig sabihin ng faith. Merong faith dun sa mga ibang church, may faith din sa atin, may faith din na tinatawag sa, ayun, yung kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, yung pananampalataya tayo, ng Diyos na yung gagawa. Ganun din yung faith na sa work. Like for example, yung faith without works is dead. Yan. So hindi ibig sabihin na kapag nag-pray tayo ay kumbaga hintayin natin. Yan, hintayin natin na walang work. Hindi po yun yung sinasabi niya. Ang sinasabi po doon ay yung pagiging Christian living po natin. Na kapag nagtrabaho tayo ay magiging maayos. Hindi siya yung yung hindi niya ginagawa yung mga work. Kasi nalampa tayo sa Panginoon, ang Diyos na yung gagawa na maging mabuti yung trabaho natin. Yan, yung faith without work is dead. So patay yung pananampalataya natin na kapag yung faith natin ay hindi natin inaayos o yung pagtatrabaho natin hindi natin ginagawa ng maayos. Kasi nagbubunga siya ng magandang trabaho yung faith natin. Kasi kapag hindi tayo, kunyari sa business, kapag business, minag-pray natin, ang Diyos na yung gagawa kung plano talaga niya. Pero kailangan pa rin natin na kapag ginawa na natin yung business, mangibabaw yung faith natin kapag ginawa natin yung tamang paraan para kumita. Ganun din sa pagtrabaho. Kailangan rin natin gumawa ng tamang trabaho kung ano yung dapat na pinapagawa. Ganun. Kasi yung faith, andun na yung pananampalataya natin sa Panginoon na ang Diyos na yung gagawa na maging honest sa trabaho. Yun. Madami akong nakikita na ibig sabihin ng faith na pwedeng sa work, pwedeng sa pananampalataya natin, yung sa trust natin sa Panginoon, yung faith. Kasi kapag may faith na tayo sa Panginoon, hindi ba ligtas na po tayo? Kaya nga sabi dito sa dito sa verse 26 na, and quietly wait for the salvation of the Lord. And yun, manahimik tayo, maghintay tayo kung kailan tayo kunin ng Panginoon. Kasi, malapit na talaga yung dumating ang Panginoon. Laging sinasabi na malapit kasi hindi natin alam eh. Tapos may hope tayo na meron tayong hinihintay na salvation na iniligtas tayo ng Panginoon, na doon tayo sa heaven, hindi sa impyerno. Kaya nga laging nire-remind sa atin na kung hindi pa tayo ligtas, dapat ligtas na tayo. Kasi kung hindi tayo ligtas, sobrang hopeless. Kaya nga sabi sa una yung makita po dito sa first one ng 26, it is good that a man should both hope. Yan. So dapat meron tayong hope na naghihintay tayo kasi yung wala. Diba? Yung iba kasi yung parang paano na to, ganito ganyan, yung wala kaming finance, wala kaming pangkain,
dito sa lupa ay napakahirap na. Tapos pag namatay, sobrang hirap pa kasi sa impyerno. Kaya dito, kailangan natin na maghintay na may pananampalataya. Yan, waiting in faith. Yan. Sa lahat ng mga bagay, kailangan talagang maghintay. Salo kapag sa mga ang hirap, like for example, yan, paghihintay sa salvation na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi dito sa mundo, sobrang yung ang daming mga problems, daming mga mga pagsubok, mga challenges sa buhay, which is dun tayo nag-grow. Pero hindi hindi talaga kasi tayo dito sa mundo. May tayong hinihintay na kaligtasan na iligtas tayo sa impyerno, sa heaven. Yan. Kaya dito, kailangan natin na maghintay ng pananampalataya. Kasi kung hindi tayo maghihintay or parang sarili natin gawain, yung hindi tayo naghintay sa plano ng Panginoon. Yung nag-decide tayo na laging tayo yung mag-control, ganun. Kasi kapag kinontrola natin yung isang bagay, isang tao, di ba manipulation yun? Hindi na siya faith. Like for example, kaya mo naman talaga na pasundan yung isang tao. Anong gagamitin natin? Pera, di ba? Gagamitin na yung pera para makontrol. Pero sabi kasi dito, ang Diyos na yung gagawa. Kung like for example, as entrepreneur, ako yung nagli-lead. So kung ito yung pinagawa ko, bahala na siya kung gagawin niya. Basta ang mahalaga, kailangan na gawin to, tapos talagang may word talaga. Kasi yung kinokontrol talaga, like for example, papatay ng tao. Yung mga killer, di ba? Pinabayaran nila para makontrol, tsaka manipulate. Kaya kapag yung faith natin hindi na ganun, sabihin, hindi tayo ligtas. Diba? Nagmamanipulate tayo ng yung masamang bagay. Kasi iba rin naman yung mga bata, diba? Pwede natin, kailangan natin patahimikin, merong reverse psychology, ganyan. Parang ang Diyos pa rin naman yung nagbibigay sa atin para mas mapatahimik natin yung mga bata. Kasi sobrang kulit, diba? May mga ganun mga psychology na pinag-aaralan. Pero yung talagang danger doon, yung talagang ikokontrol natin, yung kakayahan natin na wala na din yung faith. Kasi kapag nanampalataya tayo sa Panginoon, ang Diyos na yung gagawa. Actually, kahit yun nga, yung mga Christian, yung mga mayayaman, di ba po? Di ba tayo mga Christian? Kung titingnan natin, yung mga pinag-pray natin, kaya naman talaga natin gawin. Tsaka yung sila din, kaya din namin nila gawin, yung ginagawa natin, kaya din nila. Tapos parang ang dami nilang blessing, gano'n. Kaysa sa atin na parang ang hirap natin, tapos tapat tayo sa Panginoon, ba't sa atin wala? Pero kasi nga, yung work kasi, kaya naman talaga gawin. Ang kailangan na lang kasi, yung faith na mabuting gawain. Yun yung sinasabi dun sa faith without work is dead. Kaya nga kung talagang pag-aaralan, basta pag may pananampalataya sa Panginoon, magiging maayos yung gawain natin. Pag meron tayong faith. Diba? Kasi dito, kapag meron tayong faith, hindi natin kailangan kontrolin yung isang tao, hindi natin manipulate yung isang tao, kasi ang Diyos yung gagawa. Ang Diyos na yung bahala. Ganun. Hindi yung bahala na wala man lang parang pananampalataya. Yung ang Diyos yung bahala. Basta wait ka lang. Hintayin mo yung galaw ng Panginoon. Basta maghintay lang. Kasi nga, kailangan rin natin na yung man lang tawag dito yung pilitin yung sarili natin o sikapin yung sarili natin na tiisin. Tayo kasi ang hirap pa kasing magtiis di ba? Yung titiisin mo yun. Kasi ang nangyayari, di ba, maghihintay tayo, tapos ito yung like for example, yung sa trabaho din. Mag-work tayo, tapos may reward. Di ba, nagpagod tayo. Sabi nga sa Bible hindi pwedeng kumain yung mga hindi nagtatrabaho. Sabihin, naghintay, nagtrabaho. Yan, naghintay siya, nagtiis siya kasi nagtrabaho siya. Ganon din sa faith. Maghihintay tayo dito sa mundo na sobrang toxic, ganyan, sobrang grabe yung mga problems. Maghihintay tayo, yung sinasabi dito sa Panginoon, yung salvation, yung kaligtasan natin. At kaya, suriin din natin yung mga motibo na lang ng Panginoon na bakit hindi niya pa sinusunod or hindi niya pa ginagawa yung pinag-pray natin. Kaya minsan nagtataka rin ako na yung parang pinag-pray ko tapos naghihintay ako na parang
wala kayang ginagawa ang Panginoon, hindi kaya siya magalaw. Pero kung pag-aaralan natin, isipin natin, meron pala patience. Like for example, patience, naban yung patience mo. Sige, mag-pray ka pa, yan, para maging faithful ka pa sa Panginoon. Sometimes kasi natin nakikita. Pero pag yung positive, kung talagang hukay natin positive, mas maganda. Kaya kapag ganun yung iniisip natin, yung tagumpay natin dito sa buhay, andyan yung Panginoon na nagbibigay sa atin. Kaya hintayin natin yung nire-ready ng Panginoon sa atin na heaven. Yan. Laging andun yung sikap na maging mabuti. Ang hirap pero sisikapin sa biyahe ng Panginoon. Kasi kapag tayo ay merong namang Panginoon at may pagkasa tayo, ang Diyos na yung bahala. Kaya dito, alitin natin, verse 24, the Lord, or tama ba? Verse 26, it is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Yan. Maghintay tayo na tahimik, yan, at huwag na tayong magtanong sa Panginoon kung ang tagal niya. Pero may plano ng Panginoon kung bakit nandito pa tayo sa lupa. Yan. Kailangan lang natin na magsikap at maghintay at yung panindigan kung ano yung faith na pinag-pray natin sa Panginoon na maging mas matibay pa sa pananampalataya. Kaya lagi natin natandaan na ang Diyos andyan lagi. Laging i-push yung sarili na magpapatuloy ako, ganyan, kahit anong mangyari. Lagi akong magtiwala sa Panginoon. Hindi ako susuko kasi meron pa akong hinihintay na binigay sa akin ng Panginoon. So, yun lang. Nawa ay maging pagpapala sa atin at maging reminding sa atin. So, tayo manalangin. Let's pray. Panginoon, naman po salamat sa inyong niremind na kami po ay maghintay sa inyong plano at sa faith, Panginoon, nawa maging mas malalim pa po ito, mas maintindihan pa namin at alam po namin na kayo lang din po, Panginoon, ang kasabi sa amin kung ano yung dapat po namin gawin bilang Christian, Panginoon. Nawa yung pamumuhay po namin ay magbunga ito, Panginoon, ng maganda. At yung faith, Panginoon, na nawa andyan pa rin, yung tiwala na magtiwala sa inyo lagi, Panginoon. We pray na yung mga pagsubok sa buhay ay malagpasan po namin at yung mga work po namin, Panginoon, na kayo po yung gagawa at hindi po kami, Panginoon. Panalangin po namin na lahat po ng mga plano po namin at mga gagawin pong umaga, matapos po namin. Natin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga gagawin, Panginoon. Nawa ay maging maayos po ito, Panginoon, sa inyong harapan at maging maayos, Panginoon. Nawa ay mangusap po kayo sa amin, maging kalooban niyo po ito, Panginoon, at hindi po kami yung mga control, hindi po namin ito manipulahin, kundi kayo po, Panginoon, ang nagbigay, mangusap, Panginoon, na maging tama ito, Panginoon, at maging papapala rin, Panginoon, ito. Kaya po yung mga Panginoon, sa ito ng oras, patawarin niyo po, Panginoon, sa mga kabukulang at pagkakasala po namin, Panginoon. At ito po ang nilangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.